have these lucid dreams where I can't move. 'Cause I'm lost in the way you. Hello guys, it's me Ira and welcome back to my channel. Ayan, for today's video, pag-uusapan natin si PBCom. Si PBCom ay short for Philippine Bank of Communication. Si PBCom ay classified as commercial bank. Ano nga ba yung kinagandahan ni PBCom? Sa PBCom kasi guys, meron siyang account na meron lang na 100 pesos ang initial deposit at maintaining account. At saka mabilis lang ang transaction at processing fee dyan sa PBCom, lalo na sa PBCom San Pedro. At saka, ang gandagandahan nito, meron siyang checking account na mababa lang yung maintaining balance. At the same time, konti lang yung kanyang requirements. Meron siyang account na para sa mga mababa lang ang kinikita at kaya lang mag-ipon ng konting halaga. So, meron siyang account na para sa mga vendors, student, at para sa mga driver. So, let's start. Ano-ano nga ba ang requirements sa pagkuha o pag-open ng account sa PBCom? Unang-una guys, ang requirements niya ay kahit isang primary ID o valid government ID issue. Either yun ay UMID ID, example, passport, saka driver license. Sa secondary naman ID, ay kailangan niya ng dalawa. So, ano nga ba yung mga secondary ID? Example nun guys, ang SSID, PhilPost o Postal, PRC, saka PhilHealth, saka Voters ID. Kapag ba naman may kinalaman sa checking account ang iyong i-open, ay hihingan ka ng additional requirements na TIN number. If ever naman na yung address mo sa iyong valid ID ay magkaiba sa iyong permanent address, ay hihingan ka nila ng proof of billing or utility bills. Ano-ano nga ba ang iba't ibang klase ng savings account kay PBCom? Si PBCom ay merong ilang klase ng savings account. Unang-una dyan ay ang ATM account. Sa ATM account ay merong 1,000 initial at maintaining balance. Subalit, mag-earn lang siya ng interest rate kapag ang laman ng inyong account ay 25,000 and up. Ang interest rate ay maabot lang ng 0.1% monthly basis po. Daily average balance po. Ang pangalawa ay ang passbook with ATM savings account. So, sa passbook ay meron lang siyang 5,000 initial at maintaining balance. Tapos, mag-earn siya ng interest kapag ang laman ng iyong account ay 10,000 and up. At ang range niya ay 0.1%. Ang pangatlo ay ang checking account. Dito sa checking account ay may initial at maintaining deposit lang na 5,000. Meron siyang checkbook. So dito, may payment siya na 350 sa bawat checkbook na kukunin mo sa kanila. Ang kagandahan dito ay ang baba ng initial at maintaining balance na may check ka na. At higit sa lahat, hindi mo kailangan mag-open ng savings account, other savings account sa PBCom para magkaroon ka ng account na ito. At ang pang-apat na savings account ni PBCom ay ang Starter Savings Account. Sa Starter Savings Account ay kinagandahan dito, this is applicable sa mga vendors, drivers, saka student. Ito ay nagkakahalaga lang ang maintaining at initial deposit na 100 pesos. Ang kinagan dito, wala siyang holding tax. Saka, mag-earn na siya ng interest rate once ang laman ng iyong account ay 500 pesos and up. Kaso nga lang, ang starter savings account ay meron lamang na maximum na deposit or savings na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Ang earning interest rate ng starter savings account ay pareho lamang ng mga savings account na regular na
nag-range ng 0.1%. This is, ang pagkaiba nga lang, ito ay quarterly basis ang computation. At ang panglima ay ang integral savings accounts. Ang integral savings account ay may initial at maintaining balance na nagkakalaga ng 15,000 pesos. Ang kinagandahan dito ay once na ang laman ng iyong account ay 50,000 and up, ay mag-earn siya ng interest rate na 0.1% monthly. Ang kinagandahan dito, ang account na ito ay all-in-one. Meron siyang ATM, passbook, at checkbook. Kaso nga lang, yung checkbook dito ay merong payment na nagkakalaga ng 350 per book. Yan. Sa pagkakalam ko, si PBCom ang merong pinakamababang amount or initial deposit o maintaining balance nang meron ka ng cheque. So, kanina nga merong 5,000 cheque, may cheque ka na. Tapos dito naman, all-in-one, 15K lang. May checkbook ka pa rin at the same time, passbook and ATM. So, ayun lang, ayun yung kagandahan kay PBCom. Dahil alam nyo na yung mga requirements, saka yung mga initial deposit at bawat savings account ni PBCom, ay maaari na kayong mag-open ng account, lalo na yung mga gustong makapag-ipon at makapag-save para sa kanilang future or makapag-ipon para mayroong maipundar. So, ayun, dalhin nyo na lang po yung mga nabanggit ko kanina at ang step po ng pag-open ng account ay dalhin nyo lamang po yung mga requirements. Tapos, fill up kayo ng form doon. Saka kung magkano yung opening o maintaining opening amount. Pwedeng above the maintaining balance yung i-open nyo. Tapos, magbayad kayo dun sa kahera para sa inyong initial deposit. So, hintayin nyo lang ng mga ilang minutes. Mabilis lang po ang proseso nila, lalo na po dyan sa San Pedro Pure Gold. Ang bilis lang po ng proseso pag-open ng account. So, ayun guys. Sana po ay meron kayong natutunan at nalaman sa ang about na bank na PBCom po. So, don't forget guys to subscribe para mas marami pa kayong malaman na bangko or iba't ibang klase ng bank. At huwag nyo na rin pong kalimutan na i-hit yung notification bell para po ma-update kayo kapag nag-upload po ako ng panibagong videos. Thank you for watching.